Kasama-sama ko na kumakampanya. Itong 2013, ito 2013, kami po ay may 48 klinika. Ako po ay isa sa pinakamasipag natin na kusihal. Yan po itanong ninyo, sino ba presidente dito ng senior citizen? Tanong niyo po kay Ma'am Castillo kung sino ang tumutulong sa mga senior citizen para lagyan ng punto ang inyong mga allowances, ang inyong mga birthday, higit pa po yan, yung mga nilagay namin sa funding para sa mga kagawad, para sa mga tanod. Social Paga po bilang chairman na appropriation, ginawa ko ni Social Paga yan. Kaya ho, pag natalo si Aileen, itong darating na eleksyon, asahan nyo, hindi po ako magpapatakbo ng aking anak dahil siguro po, ako po mismo ay nakakangamba. Kung eto na nga, nandiyan na lahat ang dapat. Pagkatapos, matatalo lang kami ng traditional politician. Hindi ako magpapatakbo. Kawawa po ang ating mga tinutulungan. Ngayon po, ito pa po, ay makwento ko sa inyo. Alam niyo po ba, bakit si Consigliere Padua palagi na lang nakalusugan ang kanyang proyekto? May kukwento lang po ako sa inyo. Si Consigliere Padua po ay mahirap lang po. Ako po isinilang sa Barangay 110 sa May Tramon. At ako po ay lumaki dito sa Almedina, Pakundo, sa looban. Alam niyo doon sa lugar na yan, tulay po yan eh. Tulay. Tulay mo. Ayun mo, si Consigliere Padua nakatala sa Entrasuelo, pamilya namin. May kapit kwarto po kami doon. Yung kapit kwarto po namin ay may anak. At sa Mampalan, yung anak po niya ay nahulog sa tulay. Yung tulay po medyo burak. Di ba? Nililis niya naman yung anak niya. Okay naman. Ano nangyari? Pero after 3 days, alam niyo po ba? Kaya ganyan lang siguro kami kalayo nung mama na inday namin. After 3 days, nilagnat po yung anak niya. Pataas ang lagnat. Sabi ko sa kanya, Mana Inday, dapat galing na sa doktor ang yung anak. Ano sabi niya? Wala kang bang doktor, wala kang pera. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ho, mabait ko yung ating doktor dyan, si Dr. Delphine Santos. Sabi, hindi rin. Sabi niya, okay. Papadoktor ko ang aking anak. Wala naman akong pampili ng mga gamot. Katunayan nga ngayong gabi na ito, hindi nga namin nalaman kung saan kami kukuha ng aming kakainin. Alam nyo, habang nag-uusap kami ni Mana Inday, biglang kinumbulsyon ng bata. Ako mismo na nagsasabi sa kanya, dapat ako na natin yung hospital. Alam nyo, kitang-kita nito si Padua noon. Hindi umalis yung nanay ng bata. Hawak-hawak yung anak niya. Nangitim na lang. Alam nila, namatay yung bata. Halo niya. Yung po ang trauma na nangyari kay Consigliere Padua. Pero yung hindi na umalis yung mata, yung alin. Ano mo, kitang-kita ng mata na Consigliere Padua. Na siya na walang ginawa ko, lumuha na lang lumuha. Dahil nangyari sa kanya yun. Nung wait na ako, huli nung lamay, sinabi ko sa kanya, Mana Inday, bakit di mo pinagamot ang iyong anak? Dahil napakahirap ang maging mahirap. Kaya nag-iisip ako, sabi ko nga, napakahirap ang maging mahirap. Kasi sabi ko, ang mayaman,
Kapag ka nakatira sa mansyon, ang mahirap nakatira sa maliit na bahay, pareho lang. Hindi ka nalalamigan, hindi ka nauulanan. Pareho lang. Ang agwat ng mayaman at mahirap. Ang mayaman pag nagkumain ng lechon, at ang mahirap, nag-ulam ng kamatis o asin. Pareho lang, busog kayo pareho. Ang mayaman, kapag ka nagdamit ng barang Tagalog o Amerikana, at pagka ikaw naman ay nagdamit lang ng sandong, pareho lang. Hindi mo ba? Pareho kayo hindi nalalamigan at hindi naiingitan. Pero, kapag ka ang mayaman nagkasakit, siya ay pwede magpa-doktor sa Makati Medical Center, Asian Hospital, sa St. Luke, at sa magandang ospital. Pag nagkasakit ang mahirap, ano na? Saan ka magpapagamot kung wala kang pera? Alam niyo po ba? Nakikita ko ang itsura ni Mana Inday sa inyo ngayon. Sa mga may hirap natin mga kababayan, na binibigyan namin ng libreng gamot at saka libreng konsultasyon at kami po'y nakakatulong sa mga matatanda ngayon na binibigyan namin ng libreng maintenance. Ay yung matatanda, nung minsan nakausap ko, ano sabi niya? Konsehal, kailangan po namin ang inyong tulong. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, Konsehal, kung wala ang inyong klinika, hindi mo namin malaman kung ano ang mangyayari sa amin dahil wala kaming pera pambili ng maintenance na gamot. Dahil hindi kami binibigyan ng aming anak ng mga pera. Eh sabi ko, wag mo kayong mag-alala. Sabi ko sa mga senior citizen, hanggat nandiyan si Marcel Padua, tuloy-tuloy ang klinika, kaagapay ko ang aking anak na si Irene Padua. Ayaw ayaw po natin na mahinto ang klinika natin. Ayaw po natin mahinto yung mga tinutuloy ni Marcel Padua since 1995 hanggang ngayon. Sana po, gawin natin number 1, si Irene. Number 2 na lang si Marcel Padua. Gawin masaya si Marcel Padua. Sabi niya natin, Marcel Padua, siguradong panalo na anak mo. Eh, meron akong kukwento panibago. Ito po. Sabi niya, Marcel Padua, gagawin natin number 1 si Irene. Ikaw number 2 na lang. Okay lang, sabi niya. Okay lang mo yun. Eto ngayon, alam niyo po ba yung money politics? Ha? Yung money politics? No. Ano nangyari po? May nagpunta sa kanya. Sabi ni matanda, Marcel, number 1 si Irene, number 2 ka. Eto ngayon, yung money politics natin, yung mga pera-pera. May nagbayad sa kanya, sabi niya, eto, 1,000. Isingit ko na lang yung kandidato ko. Siyempre, siningit niya. Number 1 yun. Number 2 na lang si Irene. Number 3 si Marcel Padua. Di ba? Ngayon, eto na ngayon, may tumating. Nagbigay ng 1,500. Number 1 na yan yung nagbigay ng 1,500. Number 3 na nagbigay ng 1,000. Number 3 si Irene. Number 4 na lang si Marcel Padua. Eto yung ulit. May nagbigay ng 2,000. 2,000 na. Sabi kanya, nakakangla naman. Pagka hindi ko iboboto to at ilalagay sa listahan ko. Pinilagay na naman sa listahan yun. Number 1 na naman yun. Kasi 2,000. Kaya number 1. 2,000. Number 1. Number 2, yung 1,500. Number 3, yung 1,000.